Sa isang malayong baryo sa probinsya, nakatira itong si Ismael, isang binata na anak ng mga magsasaka. Kasama niya sa isang maliit na bahay ang kanyang ama't ina, na araw-araw na nagbubungkal ng lupa sa kanilang maliit na sakahan. Hindi nakapagtapos si Ismael dahil sa kahirapan. Hanggang grade 5 lamang ang inabot niya. Pero ganun pa man, magaling siya sa mga gawaing pampraktikal at napakalapit ng puso niya sa kanyang mga magulang. Isang araw, habang nasa gitna ng pagtatanim ng gulay sa kanilang sakahan, napansin ng ina ni Ismael ang kakaunting bigas na natitira sa kanilang bayong. Napabuntong hininga na lamang ito at kinausap si Ismael. Anak, wala na tayong bigas. Kulang pa ang kita natin para makabili ng bago. Malungkot na sabi ng ina ni Ismael habang pinupunasan ng pawis sa noo. Ngunit ngumiti si Ismael at hinawakan ng balikat ng kanyang ina. Nay, wag po kayong mag-alala. May kita naman po ako sa pagbebenta ko ng repolyo kahapon. Sakto lang para makabili tayo ng bigas. Masayang sagot ni Ismael. Biglang lumiwanag ang mukha ng kanyang ina at napaluha. Maraming salamat, anak. Hindi mo alam kung gaano kahalaga ito para sa amin. Ang swerte namin sa iyo, anak. Ngumiti naman si Ismael at idinagdag pa. Walang anuman yan, Nay. Wala yan kumpara sa pagmamahal niyo sa akin ni tatay. Lumapit ang kanyang ama, bit-bit ang isang balde ng tubig at humaplos sa ulo ni Ismael. Napakabuti mong anak talaga, Ismael. Hindi kami nagkamali ng pagpapalaki sa iyo, sabi ng ama niya na bakas ang pagmamalaki sa mukha. Matapos ang kanilang gawain sa bukid, agad na nagtungo si Ismael sa bayan upang bumili ng bigas. Karga niya ang bigas para sa kanilang ilang buwang konsumo, habang nag-aabang ng masasakyan pabalik sa bukid. Habang naghihintay, napansin niya ang isang matandang lalaki na mukhang mayaman at papasok na sana sa kotse nang bigla na lamang may lumapit sa lalaki at inablot ang pitaka ng matanda at tumakbo papalayo. Magnanakaw! Magnanakaw! Tulungan niyo po ako! Sigaw ng matanda habang humahabol. Ngunit tila hindi na kaya ng katawan nito ang mabilis na pagtakbo. Mabilis na ibinaba ni Ismael ang dalang bigas at walang pag-aalinlangan na hinabol ang magnanakaw. Hoy! Hoy, tumigil ka! Sigaw niya habang tinutugis ang kriminal. Sa hindi kalayuan, naabutan ni Ismael ang magnanakaw at mabilis niya itong pinigilan. Agad niyang inagaw ang pitaka at tinaas ito. Mga tao! Nandito ang magnanakaw! Tulungan niyo po akong madakip siya! Sigaw ni Ismael, habang ang ilang dumaraan ay lumapit upang tulungan siyang pigilan ng magnanakaw. Hindi nagtagal, dumating ang matanda na hinihingal pa at namumula ang mukha. Salamat, iho! Salamat sa tulong mo! Sabi nito habang hinihingal. Ngumiti si Ismael at iniabot ang pitaka sa matanda. Walang anuman po yun, Lolo. Konting tulong lang po ito. Handa po akong tumulong sa mga nangangailangan. Sagot ni Ismael. Nagkatinginan sila ng matanda at tila nagulat ito sa kanyang narinig. Pagkatapos ng ilang sandali, iniabot ng matanda ang kanyang kamay kay Ismael. Ako nga pala si Don Reynaldo. Anong pangalan mo, iho? Tinanggap ni Ismael ang kamay ng matanda at ngumiti. Ismael po, Don Reynaldo. Napansin ni Ismael ang biglang pag-iba ng ekspresyon ng matanda, na tila ba nagulat o may naalala. Nang mapansin ito ni Ismael, agad siyang bumitaw at nagpaalam. Sir, babalikan ko na po yung bigas ko sa kanto. Maraming salamat po ulit. Bago pa makaliw si Ismael, tinawag siyang muli ng matanda. Sandali lang, iho. Agad itong nag-abot ng 5,000 piso kay Ismael. Nagulat naman si Ismael at umiling. Naku sir, hindi na po kailangan yan. Sapat na po ang malaman na ligtas kayo at natulungan ko po. Ngunit mapilit ang matanda. Kunin mo na to, Ismael. Isa itong pasasalamat ko sa kabutihan mo. Malaking tulong ang nagawa mo sa akin. Kahit labag sa kalooban niya, napilitan si Ismael na tanggapin ang pera. Naku, maraming salamat po, Don Reynaldo, sabi ni Ismael at tumango bilang paggalang bago tuluyang bumalik sa kinaroroonan ng kanyang bigas. Nang marating niya ang kanto,
Nakita niyang may ilang butil ng bigas na natapon sa safe dahil sa pagbabadali niya kanina. Napabuntong hininga si Ismael pero napatingin siya sa 5,000 piso na kanyang hawak-hawak. Napangiti na lamang siya at naisipang bumili na lamang ng isang sakong bigas at pati na rin isang leksyong manok. Isang pagkaing bihirang matikman ng pamilya. Pag-uwi ni Ismael, sinalubong siya ng kanyang mga magulang na labis na nagulat sa dalang mga pagkain. Ismael, paano ka nakabili ng ganito? Parang nanalo ka sa loto ah. Biro ng kanyang ama habang nakatingin sa dalang leksyong manok ng anak. Natawa naman si Ismael at ikinuwento ang buong pangyayari. May matandang na biktima ng snatcher kanina sa may bayan po at hinabol ko po yung magnanakaw. Sa awa po ng Diyos nabawi ko po ang pitaka at pinasalamatan po ako ng matanda. Binigyan niya po ako ng pera kahit ayaw ko pong tanggapin. Kaunting pasasalamat raw po sa nagawa ko. Masayang sabi ni Ismael. Napatingin ang kanyang ina sa langit at nagdasal. Naku, maraming salamat po Diyos. At may mga anghel kayong ipinadala sa anak namin. Ismael, hindi mo alam kung gaano mo kami napaligaya ngayon. Iniabot pa ni Ismael ang natirang pera sa kanyang magulang. Ito po na itay. Gamitin niyo po para mabili niyo rin po ang gusto niyo. Sabi niya. Naku anak, sa'yo na ito. Ipag-ipon mo na lamang. Sagot ng kanyang ama. Ngunit umiling si Ismael. Mas masaya po ako na nakikita kayong masaya, tay, nay. Kaya po para sa inyo po yan. Sa gabing iyon, habang kumakain ng mainit na kanin at masarap na leksyong manok, ramdam ni Ismael ang kasiyahan sa paligid. Tila ba sumilay sa kanilang maliit na bahay ang liwanag ng pag-asa. Naisip ni Ismael na kahit mahirap ang buhay nila, masaya pa rin sila dahil buo ang kanilang pamilya at mayaman sila sa pagmamahal sa isa't isa. Anak, paswerte kami na ikaw ang naging anak namin. Sabi ng kanyang ina habang pinupunasan ng mga luha sa gilid ng mata. Ngumiti si Ismael at tumingin sa kanyang magulang. Ako rin po, nay, tay. Maswerte po ako dahil kayo po ang naging magulang ko. Wala na po akong hihilingin pa. At sa gabing iyon, sa gitna ng simple ngunit masarap na hapunan, napagtanto ni Ismael na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kung hindi sa pagmamahal na ibinibigay at tinatanggap ng bawat miyembro ng pamilya. Isang umaga, bitbit ni Ismael ang mga repolyong naani nila mula sa kanilang maliit na sakahan. Nakasakay siya ngayon sa jeep patungo sa syudad upang dalhin ang mga ito sa palengke. Naging supplier ng mga repolyo si Ismael para sa mga tindera sa palengke. Kaya't siya na rin ang naghatid ng mga paninda nila ng kanyang ama. Habang nasa biyahe, nagmasid si Ismael sa mga tanawid. Iniisip ang magulang na naghihintay sa kanyang pag-uwi. Pagdating niya sa palengke, inetid niya ang mga repolyo sa mga tindera. Masaya siyang sinalubong ng mga ito. Ismael, andito na naman ang paborito naming supplier. Masayang bati ng isa sa mga tindera. Ngumiti si Ismael at nagbiro. Naku Ate Nena, baka naman may dagdag kayo dyan ha? Napatawa si Ate Nena at iniabot ang bayad. Aba, syempre naman. Sa sipag mong maghatid dito, karapat-dapat ka lang nabigyan ng bonus. Habang tinatanggap ni Ismael ang bayad, nagpasalamat siya. Salamat po Ate Nena. Malaking tulong po ito para sa aming pamilya. Matapos ang pagbebenta, naghintay si Ismael ng masasakyan pabalik sa kanilang bukid. Habang nasa gilid ng kalsada, nakita niyang pumarada ang isang pamilyar na kotse sa harapan niya. Lumabas mula sa kotse si Don Reynaldo, ang matandang tinulungan niya noong nakaraang linggo. Malawak ang ngiti nito habang tinitingnan si Ismael. Ismael, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Don Reynaldo habang lumalapit. Nakangiting sumagot naman si Ismael. Naku Don Reynaldo, hinatid ko lang po ang mga paninda naming repolyo rito sa palengke. Ngayon po yung ipauwi na po ako para matulungan po si nanay at tatay sa pagtatanim po. Tumango si Don Reynaldo at tila nagdadalawang isip bago magsalita. Ismael, kung hindi ka naman nagmamadali gusto sana kitang imbitahang kumain. Alam mo, nagugutom na kasi ako. Nagulat si Ismael sa alok ng matanda at saglit na nag-isip. Ay nako Don Reynaldo, nakakaya naman po. Hindi ko po kayo maaaring abalahin pa.
Baka gusto niyo po kasing kumain sa mamahaling kainan. Hindi po ako mahilig dyan. Napansin ni Don Reynaldo ang pag-aalinlangan ni Ismael. Kaya't ngumiti ito at nagsabi, Huwag kang mag-alala, Ismael. Simple lang ang hanap ko. Alam mo ba, gusto kong kumain ng masarap na barbecue. Biglang lumiwanag ang mukha ni Ismael. Ay, alam ko po yan, Don Reynaldo. May murang kainan dyan na may masarap pong barbecue at mura lang. Napangiti ang matanda at sinabing, Sige, doon na tayo kumain, Ismael. Sabay na tayo nagugutom na rin kasi ako. Kahit nahihiya, tumango si Ismael at sabay na silang nagtungo sa isang maliit na tindahan na nagbebenta ng masarap na barbecue. Walang kaartihan si Don Reynaldo habang namimili ng mga lulutuing barbecue. Napahanga si Ismael sa simpleng kilos ng matanda. Kaya't natanong niya ito habang naghihintay ng kanilang order. Don Reynaldo, mukhang sanay po kayo sa ganitong klaseng lugar kahit po mukhang mayaman po kayo? Tanong ni Ismael nang may pag-aalinlangan. Tumawa ang matanda at nagtanong, Mukha ba talaga akong mayaman at maarte, iho? Nahihiyang tumango naman si Ismael at lalo lang natawa si Don Reynaldo. Pagkatapos ay seryoso siyang umupo ng maayos at nagsimulang magkwento. Alam mo, Ismael, hindi lahat ng tao ay ipinanganak na mayaman. Ako'y galing rin sa hirap noon. Sadyang masipag lang talaga ako. At dahil sa tiyaga nagtagumpay rin. Napanganga si Ismael sa kwento ni Don Reynaldo. Totoo po ba yan, Don Reynaldo? Akala ko po'y mula po kayo sa angkan ng mga mayayaman. Ngumiti si Don Reynaldo habang inaalala ang nakaraan. Nako, hindi, Ismael. Ako isang simpleng binata lamang noon na nakatagpo ng isang babaeng mayaman. Naging magkasintahan kami at mahal na mahal namin ang isa't isa. Tutol man ang kanyang mga magulang, pinabot namin na kayang-kaya naming ipaglaban ang aming pagmamahalan. Grabe, ang ganda po ng kwento nyo. Sabi ni Ismael na para bang bata na naniniwala sa mga kwentong fairy tale. Natawa naman si Don Reynaldo sa reaksyon ni Ismael. Salamat Ismael. Pero ikaw, anong kwento ng buhay mo? Sa pagkakataong iyon, si Ismael naman ang nagkwento patungkol sa kanyang pamilya. Kami po'y mga magsasaka lang po sa bukid. Mahirap lang po kami, Don Reynaldo, pero masaya naman po kami. Ang pamilya ko po ang pinakamatibay kong sandigan sa buhay. Napangiti si Don Reynaldo sa narinig. Alam mo, Ismael, maswerte ka dahil kahit hirap, puno naman ng pagmamahal ang iyong tahanan. Dumating na ang kanilang pagkain at masaya silang nagkwentuhan habang kumakain. Nang matapos sila, nagpaalam na si Ismael kay Don Reynaldo. Nako, Don Reynaldo, maraming salamat po sa pagkain ha. Kailangan ko na pong umuwi para matulungan ko po ang ama ko at ina. Paalam ni Ismael. Nagyayaya pa sana si Don Reynaldo na iatid si Ismael gamit ang kotse, ngunit tumanggi ang binata. Nako, hindi na po, Don Reynaldo. Baka po mahirapan pa po kayo sa pagbiyahe pabalik. Tumango naman si Don Reynaldo at bago pumasok sa kotse, bigla niyang niyakap ng maigpit si Ismael. Nagulat si Ismael sa biglang yakap, pero sinaklain niya ito ng maigpit na yakap din. Mag-iingat ka palagi, iho, at sana'y huwag kang magbabago, sabi ni Don Reynaldo habang bumibitaw sa yakap. Opo, Don Reynaldo, maraming salamat po talaga. Kayo rin po, mag-iingat po kayo sa biyahe niyo ha, sagot ni Ismael. Habang pinagmamasdan ni Ismael ang papalayong kotse ni Don Reynaldo, biglang napahawak siya sa kanyang dibdib. May kakaiba siyang naramdaman. Isang init na para bang may koneksyon sila ng matanda, na parang may malalim na ugnayan sa pagitan nila. Napahiling na lamang si Ismael sa kanyang naisip. Ano bang iniisip ko? Sobra na ata ang kwento ni Don Reynaldo, kaya pati ako, kung ano-ano na rin ang naiisip ko. Bulong niya sa kanyang sarili. Dumating ang isang jeep at sumakay na siya. Bitbit ang kanyang kita mula sa araw na iyon. Payapa siyang nakauwi sa kanilang tahanan. Dala ang mga pagkaing binili mula sa kanyang kinita sa pagbebenta ng repolyo. Nakangiti niyang iniabot sa kanyang ina ang mga pinamiling pagkain at masaya nilang pinagsaluhan ng hapunan kasama si ama. Sa gabing iyon, habang natutulog si Ismael, hindi niya maiwasang mag-isip patungkol kay Don Reynaldo. Bakit kaya gano'n na lamang ang pakaramdam ko na parang may special sa koneksyon naming dalawa ni Don Reynaldo? Tanong niya sa sarili.
Ngunit sa halip na isipin pa ito ng husto, pinili niyang ipikit ang kanyang mga mata at magpahinga. Alam niyang may bagong araw na namang darating kinabukasan. At sa bawat araw, may bagong pag-asa na naghihintay para sa kanilang pamilya. Kinaumagahan, nagising si Ismael sa pagyugyog ng kanyang ina. Anak, bumangon ka na. May naghahanap sa'yo sa labas. Sabi nito, halatang nag-aalala ang mukha. Napatitik si Ismael sa kanyang ina na tila ba may malalim na iniisip. Ang kanyang ama naman ay nakatayo sa may pintuan, mukhang hindi natutuwa. Bakit? Sino po ba yun, inay? Tanong ni Ismael habang iniinat ang kanyang katawan. Si Don Reynaldo? Sagot ng ina, habang tila ba bumigat ang tinig nito. Nagulat si Ismael sa narinig. Paglabas ni Ismael ng bahay, nakita niya nga si Don Reynaldo na nakangiti at may kasama itong mga malalaking tao na tila mga bodyguard. Lumapit si Ismael sa matanda. Magandang umaga po, Don Reynaldo. Bati niya na may kasamang magalang ng ngiti. Magandang umaga rin sa'yo, Ismael. Masayang bati ng matanda. Maaari ba akong maupo dito sandali? May pag-uusapan sana tayo. Dagdag nito habang tumingin sa paligid. Nagkatinginan si Ismael at ang kanyang mga magulang. Bagamat halatang hindi sila komportable, pinaupo pa rin nila si Don Reynaldo sa kanilang maliit na upuan sa harap ng bahay. Napansin ni Ismael ang seryosong mukha ng kanyang ama habang sinisilip nito ang mga kasama ni Don Reynaldo. Hindi nakapagpigil ang kanyang ama at diretsong nagtanong. Ano po ba talagang pakay niyo kay Ismael, Don Reynaldo? Bakit kailangan niyo pong magpunta rito sa aming bahay? Tumingin si Don Reynaldo sa mga mata ng ama ni Ismael, saka ito sumagot. Gusto ko sanang imbitahan si Ismael na magtrabaho sa kumpanya ko sa lungsod. May tiwala ako sa kanyang kakayahan at palagay ko'y malaki ang may tutulong niya sa amin at malaki rin ang may tutulong namin sa kanya. Nabigla si Ismael sa sinabi ng matanda. Talaga po, Don Reynaldo? Bakit po? Bakit po ako? Tanong niya, halatang hindi makapaniwala. Ngunit bago pa makasagot ang matanda, tumikhim ang kanyang ama at lumapit. Ganun lang ba talaga ang pakay mo, Don Reynaldo? Bakit kailangan mo pang isama ang mga tao mong ito kung trabaho lamang ang alok mo? Natahimik si Don Reynaldo sandali. Tila ba nag-iisip ng tamang sagot. Saka nagsalita ang ina ni Ismael habang humahagulgol. Huwag pa sanang kunin sa amin si Ismael. Ayaw namin siyang mawala sa piling namin. Naguguluhan naman si Ismael sa sinabi ng ina niya. Lumapit siya sa kanyang ina at tinangkang patahanin ito. Inay, ano po bang nangyayari? Bakit parang ang gulpo ng usapan niyo? Tanong ni Ismael habang inaaplos-aplos ang likod ng kanyang ina. Sasalita na sana si Don Reynaldo nang biglang pinigilan siya ng ama ni Ismael. Kami na ang bahalang magpaliwanag kay Ismael, Don Reynaldo. Mas mabuting umalis na kayo rito. Tumingin si Ismael kay Don Reynaldo. Halatang litong-lito ito. Ano ba talagang nangyayari dito? Bakit parang kilala niyo ang isa't isa? Napabuntong hininga si Don Reynaldo. Tumayo siya at nagbitaw ng alok. Iiwan ko rito ang 1 milyon. Kapalit ng pagsang-ayon niyo na magtrabaho si Ismael sa kumpanya ko sa lungsod. Pagkatapos nito, tumalikod siya at pumasok sa kanyang kotse. Lalong humagulgol ang ina ni Ismael habang umaalis si Don Reynaldo. Inay, ano po bang nangyayari? Bakit po ganito? At bakit kailangan pa niyo tayong bayaran ng ganong kalaking pera? Tanong ni Ismael. Litong-lito at halos pumutok ang kanyang ulo sa dami ng tanong. Huminga ng malalim ang kanyang ina at tumingin sa kanyang ama na ngayon ay lumapit na rin sa kanila. Anak, kailangan mong malaman ang totoo. Bungad ng ama ni Ismael. Napatitig si Ismael sa kanyang ama. Ano pong totoo, itay? Sabihin niyo na po sa akin. Pagsusumamo ni Ismael. Nagpatuloy ang ama ni Ismael. Anak, noon ay nagtatrabaho kami ng ina mo sa mansyon ni Don Reynaldo. Isa kaming mga katiwala sa kanilang mansyon. Nanlaki ang mga mata ni Ismael sa narinig. So kilala niyo po talaga siya? Mabuti ba siyang amo? Tanong niya na naguguluhan. Tumango ang kanyang ina. Oo anak, napakabait na tao ni Don Reynaldo. Hindi siya marunong magalit at tinuturing kaming pamilya. Pero may nangyari na nagbago lang lahat. Mabait naman pala siya eh. Bakit parang galit kayo sa kanya ngayon? Tanong pa ni Ismael. Hinawakan ng kanyang ama ang kanyang kamay. Ismael, hindi kami kayang bigyan ng anak ng ina mo noon.
Matagal kaming nagdasal pero hindi kami pinalad na magkaanak. Nagtaka si Ismael sa sinabi ng ama niya. Kung ganun po, papaano po akong nabuo? Sana hindi tama ang hinala ko ngayon. Halos hindi niya masabi ang mga huling salita. Huminga ng malalim ang ina ni Ismael bago muling nagsalita. Ismael, ikaw ay anak ng anak ni Don Reynaldo. Apo ka niya. Ang tunay mong ama ay anak niya. Ngunit hindi natanggap ng asawa ni Don Reynaldo ang iyong ina dahil mahirap lamang ang tunay mong ina kahit ipinagkaloob ki sa amin. Nabingi si Ismael sa mga narinig. Napuno ng lungkot at galit ang kanyang puso. Bakit hindi niyo po kaagad sinabi sa akin? Bakit itinago niyo po sa akin ang lahat? Sigaw ni Ismael habang mabilis na lumabas ng bahay. Tumakbo siya papunta sa bukid, sa lugar kung saan siya laging nakakatagpo ng katahimikan. Gabi na nang bumalik si Ismael sa kanilang bahay. Mabilis siyang sinalubong ng kanyang ina. Yakap-yakap siya na parang natatakot itong mawala siya. Anak, patawarin mo kami. Natatakot kaming mawala ka sa amin, anak. Sabi ng kanyang ina na umiyak pa rin. Ngunit si Ismael ay nanatiling walang emosyon. Papayag po ako sa alok ni Don Reynaldo. Total, mas magiging maginhawa naman po ang buhay niyo ngayon na may 1 milyon na kayo. Ayaw ko nang maghirap pa kayo, inay, tay. Sabi ni Ismael, ngunit may panglalamlam sa boses. Umiling ang ina ni Ismael. Hindi pera ang mahalaga sa amin, anak. Mas importante ka sa amin kaysa sa kahit anong halaga. Nagpantig ang tenga ni Ismael at ito'y sumigaw. Pero hindi niyo naman ako tunay na anak. Bakit pa ako mananatili dito? Kung hindi ko naman kayo kadugo, mas mabuting magtrabaho na lamang ako sa syudad para magkaroon tayo ng magandang buhay. Napahagulgol muli ang kanyang ina. Humingi ng tulong sa kanyang ama. Subalit ang ama ni Ismael ay tila pinigil ang kanyang damdamin. Nakakuyom ang mga kamao. Hayaan mo na siya. Kung gusto niyang umalis, hayaan natin siyang magdesisyon. Total, hindi naman talaga natin siya tunay na anak. Malalim ang sagot nito. Parang sinaksak ng kutsilyo ang puso ni Ismael sa mga narinig. Tumulo ang mga luwas sa kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala na ganoon ang sasabihin ng taong itinuring niyang ama. Umiling ang kanyang ina at pilit na pinipigilan ng ama ni Ismael. Ismael, anak, hindi mo alam kung gaano kahirap ang buhay sa syudad. Lalo na't pag nalaman ng bagong asawa ng tunay mong ama ang lahat, magkakagulo lang ang lahat. Pinahid ni Ismael ang kanyang luha at nagdesisyon. Wala na akong pakialam, inay. Basta't ang alam ko, gusto ko kayong magkaroon ng marangyang buhay ni itay. Kaya kahit gaano pa kahirap, tatanggapin ko ang trabaho ko sa kumpanya ni Don Reynaldo. Pumasok si Ismael sa kanyang kwarto at humiga sa kama. Umiiyak siya habang iniisip ang kinabukasan sa syudad. Alam niyang magulo ang lahat, ngunit alam rin niyang gagawin niya ang lahat para sa mga magulang na pinalaki siya, kahit hindi niya sila kadugo. Sa kabila ng pagkalito at sakit, buo na ang kanyang loob na tanggapin ang bagong landas na naghihintay sa kanya. Kinaumagahan, maagang gumising si Ismael at tahimik na nag-iwan ng sulat sa sala. Sa liham, isinulat niya ang ganito. Mahal kong ina at ama, paalis na po ako, patungong syudad. Sana maging maganda na ang buhay niyo dito po sa bukid. Magiging maayos ang lahat at gagawin ko ang lahat para sa ikabubuti niyo. Para sa inyo po itong lahat. Kinuha ni Ismael ang kanyang maliit na bag at lumabas na ng bahay. Tahimik na iniwan ang tahanan ng kanyang kinagisnan. Paglabas, agad siyang kinatok ni Don Reynaldo. Dumating ang mga bodyguard dito at sinundo siya. Sumakay siya sa malaking itim na kotse at habang binabagtas nila ang kalsada patungong syudad, hindi maiwasan ni Ismael ang mag-isip. Tama bang ginawa ko? Tanong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang mga palayan sa labas ng bintana. Matapos ang ilang minutong biyahe, narating nila ang isang malaking mansyon. Pagbaba ni Ismael sa kotse, agad siyang sinalubong ni Don Reynaldo na nakangiti. Ismael, mabuti at nakarating ka. Bati ng matanda. Bagyang yumuko si Ismael at mahihain ding bumati. Magandang umaga po, Don Reynaldo. Tinitigan siya ng matanda at nagtanong. Nasabi na ba ng mga magulang mo ang totoo patungkol sa iyo, iho? Tumango si Ismael sabay nagsalita. Opo, Don Reynaldo. Alam ko na po ang lahat. Mula sa mga mata ng matanda, nakita ni Ismael ang kalungkutan.
Lumapit si Don Reynaldo at niyakap si Ismael ng mahigpit. Patawad sa lahat ng nangyari noon, Apo. Hindi ito madali para sa iyo pero nandito ako para tulungan ka. Sabi ng matanda. Nang makapasok sila sa loob ng mansyon, hindi maiwasan ni Ismael na mamangha. Ang laki ng lugar na ito, bulong ni Ismael sa sarili. Napansin ni Ismael ang isang malaking portrait sa dingding. Naroon si Don Reynaldo kasama ang isang lalaki, babae at 2 binata. Tinuro ni Don Reynaldo ang larawan. Ang lalaking ito, sabi ng matanda, siya ang tunay mong ama. Matagal na siyang namatay. Bakit po siya namatay? Tanong ni Ismael habang tinititigan ang mukha ng kanyang ama. Naaksidente siya. Sagot ni Don Reynaldo na may halong lungkot. Pero huwag kang mag-alala, Apo. Kahit hindi mo siya nakilala. Pero ikaw at siya ay magkamukhang magkamukha. Pagkatapos ay inihatid si Ismael sa kanyang bagong kwarto. Nakakabilib ang laki ng kwarto, sambit ni Ismael habang inilalapag ang kanyang mga gamit. Tumango si Don Reynaldo. Magpahinga ka muna. Bukas may ipapakita ko sa iyo patungkol sa kumpanya. Tumango si Ismael at nagpasalamat. Nang makali si Don Reynaldo, ay umarap si Ismael sa bintana at natanaw ang malawak na hardin sa likod ng mansyon. Napakalayo ng buhay ko dito kumpara sa bukid, naisip niya. Bumaba siya at nagtungo sa hardin para magpahangin. Maya-maya ay napansin niya ang isang binata. Kamukha ito ng isa sa mga nasa larawan. Magandang hapon, pati ni Ismael, ngunit hindi siya pinansin ng binata. Nagpakilala siya. Ako nga pala si Ismael, kapatid mo. Galit na limingon ng binata. Wala akong kapatid na galing sa hirap. Matalim na sabi nito. Hindi ka bagay dito. Bagyang nasaktan si Ismael sa sinabi ng binata. Tumahimik na lamang siya at iniwan ito. Pagdating ng hapon, dumating ang asawa ng tunay na ama ni Ismael. Nagulat ito nang makita si Ismael. Teka, sino ka? Tanong nito na halatang nabigla. Ako po si Ismael, anak ni... Hindi pa man natatapos ni Ismael sa pagpapakilala, nagalit kaagad ang babae. Umalis ka sa mansyon na to. Wala kang karapatang manatili dito. Sigaw ng babae. Hindi ka namin katuko. Napatingin si Ismael sa panganay na anak ng babae na sumingit sa kanilang usapan. Bumulong ito kay Ismael. Mas mabuti pang umalis ka na lamang. Nagdadala ka ng gulo sa pamilya namin. Matapos sigawan at alipustay, tila nawala ng gana si Ismael. Pumasok siya sa kanyang kwarto at nagsimulang mag-empake ng gamit. Habang nag-iempake, biglang kumatok si Don Reynaldo at pumasok. Ismael, anong ginagawa mo? Tanong ng matanda. Nagtataka nang makita ang mga gamit ni Ismael na nakabalot na. Don Reynaldo, gusto ko na pong umalis dito. Nagkakagulo na po ang pamilya dahil sa akin. Malungkot na sabi ni Ismael. Pinigilan siya ni Don Reynaldo at nagsalita. Hindi ka po pwedeng umalis. May karapatan ka sa bahay na ito. Anak ka ng anak ko. Kaya bahagi ka ng pamilyang ito. Ikaw ang panganay. At ikaw ang nabilinan ng ama mo na magmana ng kumpanya. Nagulat si Ismael sa narinig. Ako po? Tanong niya. Oo. Sagot ni Don Reynaldo habang hinahawakan ang kamay ni Ismael. Ikaw ang tagapagmana. Kaya't maging matatag ka at huwag kang susuko. Naiiyak na lamang si Ismael. Niyakap niya si Don Reynaldo ng mahigpit. Maraming salamat po talaga. Maraming salamat po sa tulong niyo. Sabi ni Ismael. Kahit mahirap, hindi niyo po ako iniwanan. Kinabukasan, sinamahan ni Don Reynaldo si Ismael sa kumpanya at itinuro sa kanya ang mga gawain. Natutunan ni Ismael ang mga proseso at unti-unti niyang naiintindihan ang negosyo. Manang-mana ka sa ina mo, sabi ni Don Reynaldo isang araw. Patalino ka. Lumipas ang ilang buwan, patuloy na ginagabayan ni Don Reynaldo si Ismael. Minsan ay pinapayagan pa siyang bumisita sa bukid upang makita ang kanyang mga magulang. Pero kahit na ano pang kabaitan ang ipinapakita niya, ay patuloy pa rin siyang inaapi ng kanyang stepmother at ng mga kapatid nito. Isang gabi, hindi makatulog si Ismael. Nagtungo siya sa hardin upang magmuni-muni. Maya-maya, lumapit si Don Reynaldo at umupo sa tabi niya. Malapit ka nang maging isang CEO ng kumpanya, sabi ng matanda. Matanda na ako at hindi ko na kayang pamunuan ito. Nagpasalamat si Ismael.
Don Reynaldo, kahit gaano kahirap ang mga pinagdaraanan ko, nagpapasalamat pa rin po ako dahil hindi niyo po ako iniwan. Ngunit sumeryoso si Don Reynaldo at ito'y nagsalita. Ismael, may isang bagay pa akong kailangang sabihin sa'yo. Nagtaka si Ismael. Ano po yun? Hindi dahil sa hirap kung bakit galit na galit noon ang asawa ko sa ina mo. Galit ang asawa ko dahil ang tunay mong ina ay anak ng isang kriminal, kaya hindi ka nila matanggap. Paliwanag ni Don Reynaldo. At dahil nga sa family background ng ina mo, ay hindi ito maganda sa dinig ng mga tao. Kaya ayaw na ayaw ng asawa ko na magkatuluyan sila ng ama mo at pinaghiwalay sila sa isa't isa. Nung magkaanak ang ina mo, ay ako ang kasama niya dahil naawa ko sa ina mo. At nang mailabas ka niya, nawala na rin siya. At dahil hindi ko alam ang gagawin sa iyo noon, ay binigay na lamang kita sa katulong. At ito ang mag-asawang naging magulang mo sa bukid. At inutusan ko sila na lumayo na lamang kaysa mapahamak ka sa kaguluhan. Galit na galit ang tunay mong ama sa ginawa ko dahil hindi ka man lamang niya nagawang mayakap. Ilang taon ang nakalipas noon ay pinakasal ang ama mo sa ibang babae na mayaman. At yon ang stepmother mo na nandito sa mansyon. Hindi tunay na mahal ng ama mo ang asawa niya. Kaya palagi silang nag-aaway. At nung isang gabing lasing na lasing ang ama mo, ay naaksidente ito. Dahilan ng pagkamatay nito. Pagkikwento ni Don Reynaldo, naiyak si Ismael sa kwento ng matanda. Ngunit tanggap niya yon at niyakap si Don Reynaldo ng mahigpit. Patawad sa nagawa ko sa iyo, Apo. Patawad. Umiiyak na sabi ng matanda. Wala na po yun, Lo. Napatawad ko na po kayo, sabi ni Ismael. Nanatili pa rin sila doon hanggang sa napagpasya na nilang magpahinga sa kanilang kwarto. Kinabukasan isang malakas na sigaw mula sa maid ang gumising kay Ismael. Wala na si Don Reynaldo. Sigaw ng maid. Nagmamadaling pumunta si Ismael sa kwarto ng matanda at doon nakita ang walang buhay na katawan ni Don Reynaldo. Wala na ito dahil sa katandaan. Gumuho ang damdamin ni Ismael. Pakaramdam niya ay nawala na ang nag-iisang totoong pamilya na meron siya sa mansyon na iyon. Nagsimula ang lahat ng mawala si Don Reynaldo. Simula noon, tila wala nang makakapigil sa pangapi ng kanyang stepmother at ng kanyang kapatid kay Ismael. Walang araw na hindi mo kami ginugulo, sabi ng kanyang stepmother sa umaga, habang si Ismael ay nag-aayos ng mga dokumento upang maging opisyal na CEO ng kumpanya. Mabilis na inasikaso ni Ismael ang lahat ng kailangan. Hindi alintana ang mga masasakit na salita ng kanyang mga kaanak. Hindi mo kailanman mapapalitan si Don Reynaldo sa kampanyang ito. Patuloy na panunuya ng kanyang stepmother, ngunit hindi siya natina. Sa uli, si Ismael ang nagwagi at tuluyan ng naging ganap na CEO. Matapos nito, nawala na rin ang ngiti sa kanyang mukha. Tila kinuha ng responsibilidad ang dating masiyahing Ismael. Maraming mga empleyado ang natuwa sa dedikasyon ng binata sa kanyang bagong posisyon. Grabe, napakasipag ni Sir Ismael, bulong ng isa sa mga empleyado habang pinagmamasdan siya sa opisina. Parang araw at gabi ay nagtatrabaho. Ngunit hindi nagtagal. Unti-unti nang nagbago si Ismael. Palagi siyang galit. Hindi na siyang umingiti pa at naging mapagmataas sa mga tao sa paligid niya. Ako na ang CEO dito. Kahit ako ang masusunod. Madalas niyang sabihin sa mga meetings. Isang gabi pagod na umuwi si Ismael sa mansyon. Agad siyang umupo sa sopa at tumingala. Maya-maya dumating ang kanyang stepmother. May dalang tasa ng kape. Mas mabuti pa siguro, Ismael. Pitawan mo na lang ang kumpanya. Sad ng kanyang stepmother habang inilalapag ang tasa ng kape. Wala kang kayang patakbuhin ang negosyo ng ganito kalaki. Mas mabuting ipaubaya mo na lamang sa amin. Sumagot si Ismael. Tinig na puno ng inis. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Wala akong balak na isuko ang kumpanya. Hinawakan niya ng maigpit ang braso ng kanyang stepmother na agad na sumigaw sa sakit. Hindi mo ako kayang takutin. Aniya habang nakatingin ng matalim. Mabilis na dumating ang panganay na anak ng babae. Itawan mo siya! Sigaw nito at walang pasintabing sinuntok si Ismael sa mukha. Lumaban si Ismael at nagpatuloy ang matinding suntukan. Napasigaw ang stepmother sa takot habang ang isa pang anak niya ay pilit na umawat sa dalawa. Tama na! Tama na! Huwag kayong magpatayan dito. Nang sa wakas ay mapalayo sila sa isa't isa.
Humihingal na sumigaw si Ismael. Wala kayong silbi sa buhay na ito. Kaya kong paalisin kayong lahat dito sa mansyon. Nanginginig ang tinig niya sa gali. Ngunit halata rin ang sakit sa kanyang boses. Napatigil sa gulat ang kanyang stepmother at mga kapatid. Tila hindi nila makilala si Ismael sa anyo nito. Puno ng galit, mayabang, at tila ibang-iba na sa dating Ismael. Sa unang pagkakataon, wala silang naisagot at nanatili na lamang silang tahimik. Lumipas ang ilang araw at lalong sumama ang ugali ni Ismael. Nahilig siyang uminom. Madalas na magpunta sa mga mamahaling club kasama ang mga kaibigan niyang pawang mayayaman rin. Hindi na siya bumalik pa sa dati niyang masipag at mahinaong sarili. Isang gabi habang nasa isang club, tumawag ang kanyang mga magulang mula sa bukid. Ismael anak, kamusta ka na? May problema tayo rito. Sa kabilang linya, halata ang pag-aalala ng kanyang ina. Ngunit dahil sa lakas ng musika sa club, hindi ito masyadong narinig ni Ismael. Ma, tawagan mo na lamang ako bukas. Sagot ni Ismael bago ibinaba ang tawag. Hindi niya ito binigyan ng pansin. Kinabukasan, nagising siya sa sunod-sunod na tawag mula sa kanyang ina. Sa wakas sinagot niya na ito at agad na narinig ang pag-iyak ng kanyang ina sa kabilang linya. Ismael, anak, tulungan mo kami. Ang tatay mo nasa ospital siya. Wala na kaming pambayad. Napatayo si Ismael mula sa kama. Ang kaba at pag-alala ay umalon sa kanyang dibdib. Ano? Bakit ngayon nyo lang sinabi sa akin to? Tanong niya, pero mabigat ang tono ng kanyang boses. Pagdating niya sa ospital sa bukid, nakita niya ang kanyang ina na umiiyak at ang kanyang ama na nakahiga. Halatang nanghihina ito. Pa, kamusta ka na? Tanong niya sa ama, hawak ang kamay nito. Nanginginig ang boses ng kanyang ama habang nagsasalita. Anak, mabuti na lang at dumating ka. Nang tanongin ni Ismael ang kanyang ina patungkol sa mga gagastusin, sinabi nito ang halaga na kailangan nila para sa ospital. Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Ismael nang marinig ang halaga. Ano? Bakit ganito kalaki? Parang sobra naman ata. Reklamo niya, halatang may inis sa boses. Nagulat ang kanyang mga magulang sa tono ng pagsasalita niya. Agad niyang iniabot ang pera ngunit walang kaamor-amor. Sige, ito na. Huwag na kayong mag-alala sa akin. Babalik na ako sa syudad. Sabay talikod at iniwan ng mga magulang. Sa kanyang pag-iisip, naglaro ang mga tanong. Bakit ko ba sila tinutulungan? Hindi ko naman sila kadugo. Bumalik siya sa syudad at sumama muli sa mga kaibigan sa club. Habang iniisip na hindi na siya responsable para sa kanyang mga magulang sa bukid. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unti nang bumabagsak ang kumpanya. Hindi niya na napapansin ang mga problema sa opisina dahil abala siya sa kanyang mga bisyo. Maraming empleyado ang nagrereklamo sa pamamalakad ni Ismael. Hindi na siya ang dating Ismael na kilala natin. Bulong ng mga empleyado. Mas inuuna pa niya ang bisyo kaysa sa trabaho. Dumating ang araw na kusang lumayas ang mag-iina sa mansyon. Naiwan si Ismael na mag-isa. Dala-dala ang lahat ng problemang siya rin ang lumikha. Isang gabi, pagod na pagod mula sa mga magulong gabi, umupo siya sa kanyang kwarto at nagbukas ng social media. Sunod-sunod ang mga negatibong balita patungkol sa kanya at sa pagbagsak ng kumpanya. Walang kwentang CEO na to. Nakasaad sa isang post. Nasira ang kumpanyang pinaghirapan ni Don Reynaldo. Napalunok si Ismael habang tinitignan ang mga komento. Hindi niya namalayang tumutulo na ang kanyang mga luha. Bakit ganito? Saan ako nagkamali? Bulong niya sa sarili. Nanginginig ang boses. Nagsimulang bumalik sa kanyang isipan ng mga masasayang alaala kasama si Don Reynaldo at ang pangako nito na siyang mamamahala ng kumpanya. Bigla siyang tumayo mula sa upuan at tumingin sa salamin. Ang nakikita niya ay isang taong hindi niya makilala. Isang tao na nilamon ng galit, yabang, at pagkamakasarili. Ano ba itong nangyari sa akin? Tanong niya sa kanyang sariling refleksyon, ngunit walang sagot na dumating. Napalot si Ismael sa sahig. Niyakap ang kanyang mga tuhod at tahimik na umiyak. Naisip niya ang kanyang mga magulang sa bukid, mga kabutihan ni Don Reynaldo at ang lahat ng tao na pinabayaan at tinulak niya palayo. Don Reynaldo, patawad po. Aniya, pabulong na tila umaasa na kahit papaano ay maririnig siya ng matanda mula sa kung saan ito naroon.
Ngunit alam na Ismael na nasa kanya ang desisyon para itama ang lahat ng mali. Kailangan niyang magsimulang muli. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na ba siya na harapin ang kanyang mga pagkakamali? Matapos ang ilang buwan na pagkakalugmok, napilitan si Ismael na isara muna ang kumpanya. Unti-unti nang bumaba ang kita at wala na siyang nakikitang paraan para maisalba ito. Wala na siyang masasandalan pa. Wala na ang kanyang ama at malayo na sa kanya ang mga kaibigan at pamilya nang yumaong si Don Reynaldo. Kaya't napilitan siyang bumalik sa bukid kung saan siya lumaki kasama ang mga magulang na kumupkop sa kanya. Habang papunta siya sa bukid, tila bumibigat ang bawat hakbang niya. Iniisip niya ang huling beses na nagkita sila ng kanyang mga magulang. Paano kaya nila ako tatanggapin? Tanong ni Ismael sa sarili habang nagmamaneho. Alam niyang masakit ang mga salitang binitawan niya sa mga ito. At eto siya ngayon, babalik sa mga taong iyon na pinilit niyang limutin. Pagdating niya sa maliit na kubo sa bukid, bumungad sa kanya ang kanyang ina na nakaupo sa harapan ng bahay. Nagtatakip ng kamay sa mukha habang umiiyak. Nang makita siya nito, agad itong napatayo. "Ismael, anak!" Tinawag siya nito. Tumakbo papalapit at niyakap siya ng maigpit. Naiyak na rin si Ismael at napayakap ng maigpit sa kanyang ina. "Inay, patawarin niyo po ako. Ang dami kong nasabing masama noon." Humiikbing sabi niya. "Wala yun, anak." Sagot ng kanyang ina habang pinapahid ang mga luha sa mukha ni Ismael. "Ang mahalaga, nandito ka na ulit." Dumating din ang kanyang ama. Bitbit ang basket ng gulay mula sa palengke. Nang makita siya nito, tila nagulat ngunit napalitan agad ng ngiti ang mukha. "Ismael, nandito ka na. Kamusta ka, anak?" Bati nito habang iniabot ang kamay kay Ismael. Niyakap ni Ismael ang kanyang ama. "Tay, patawad po sa lahat ng kasalanan ko. Nawala ako sa tamang landas at ngayon, hindi ko na po alam kung paano magsisimula muli. Tanggap ka namin, anak. Hindi kami nagtanim ng sama ng loob." Sagot ng kanyang ama habang tinatapik sa balikat si Ismael. Nanatili muna si Ismael sa bukid. Parang bumalik ang buhay niya noon. Simple, payapa, at puno ng pagmamahal. Unti-unting bumabalik ang ngiti sa kanyang mukha habang tumutulong siya sa bukid. Isang gabi habang nakatingin sa mga litap-tap sa ilalim ng malaking kahoy, lumapit ang kanyang ama at tinabihan siya. "Anak, bakit hindi ka pa natutulog?" Tanong ng kanyang ama. Ngumiti si Ismael ngunit halata ang lungkot sa kanyang mga mata. "Hindi pa po ako makatulog, tay. Iniisip ko rin po kasi ang kumpanyang iniwan ko sa syudad. Parang ang hirap ng bumangon mula sa pagkakamali ko." Sagot niya. Tinapik siya ng kanyang ama sa balikat. "Alam mo, anak, minsan kailangan lang nating kumalma sa pag-iisip. Huwag mong dalhin ang lahat ng problema sa puso mo." Payo nito. Biglang napatanong si Ismael. "Tay, sa tingin niyo po ba, dapat ko na lamang po bang ibigay sa mga stepbrother ko ang kumpanya at manatili na lamang po ako dito sa bukid? Baka hindi naman talaga para sa akin ang yaman at kumpanyang iniwan sa akin." Huminga ng malalim ang kanyang ama at tinitigan siya. "Ismael, hayaan mo bang masayang ang pangarap at paghihirap ng tunay mong ama at ni Don Reynaldo? Hindi ba't ginapang ng dugo at pawis nila yun para sa'yo?" Napatigil si Ismael. Tila natigilan sa sinabi ng kanyang ama. "Pero tay, lumaki po ang ulo ko noon. Nakalimutan ko po ang tunay kong pananggalingan." Sabi niya habang pilit na pinipigil ang mga luha. Humarap sa kanya ang kanyang ama at sinabing, "Ismael, kahit kaano kalaga ang pera at yaman, basta't marunong kang lumingon sa pinanggalingan mo at hindi mo inaabuso ang mga tao, magiging maganda pa rin ang takbo ng buhay mo, lalo na kung sabayin mo ng pananalig sa Panginoon. Walang masamang mangyayari sa iyo, anak." Napangiti si Ismael sa mga sinabi ng kanyang ama. Alam na niya ang dapat niyang gawin. Yumakap siya ng maigpit sa kanyang ama. "Salamat, tay. Salamat sa pagmamahal at suporta niyo." Isang buwan ang lumipas at bumalik si Ismael sa syudad. Buo na ang kanyang desisyon. Babangon muli siya, ayusin ang mga pagkakamali, at ibabalik ang dating sigla ng kumpanya. Kinausap niya ang mga dati niyang empleyado at humingi ng tawad sa kanila at nangako na magbabago. Isang hapon ay nagpasa siyang bumalik sa mansyon at kausapin ang kanyang stepmother at pati na rin ang kanyang stepbrother. Nang makita siya ng mga ito, agad na bumigat ang mga mukha nila, ngunit nagsimula si Ismael sa kanyang pagsasalita.
Pasensya na sa lahat ng ginawa ko noon, sabi ni Ismael, halatang may kaba sa kanyang boses. Alam kong saktan ko kayo, pero nais kong magbago. Sana bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon. Nagulat ang kanyang stepmother sa mga sinabi niya. Ismael, nagbago ka na talaga. Bulong nito habang pinapahid ang mga luwang tumutulo sa kanyang pisngi. Kung handa kang magbago, handa rin kaming mapatawad ka at magbago rin. Ang mahalaga ay may matutunan tayo sa mga pagkakamali natin noon. Nagyakapan sila at sinundan ito ng pag-iyak ng mga stepbrother niya. Pasensya na rin sa mga nagawa at sa mga masasakit na salita na nasabi namin sa iyo noon, sabi ng panganay ni stepbrother. Ayaw din namin mag-away-away pa. Gusto lang rin namin maging maayos ang pamilya natin. Sa halip na magkainggitan, naging masaya na ang kanilang samahan. Nagtutulungan sila sa pagpapatakbong muli ng kumpanya. Pinabalik ni Ismael ang kanyang mga magulang mula sa bukid at inalok na manirahan sa mansyon. Mabuti naman at pumayag ka, Mama. Masayang sabi ni Ismael sa kanyang stepmother na ngayon ay tinatawag na niyang Mama habang papasok sila sa maluwag na gate ng mansyon. Ngumiti naman ang kanyang stepmother. Para rin sa kabutihan ng lahat ito, Ismael. Sa kapamilya na rin kami ng mga magulang mo. Ngayon ay puno na ng saya at tawanan ng mansyon na minsan nang nabalot ng galit at inggit. Sa uling gabi ng paglubog ng araw, nakatayo si Ismael sa hardin ng mansyon. Iniisip ang lahat ng nangyari. Kapapikit siya at taimtim na nagdasal. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyayang ibinigay niyo. May mga nawala pero nagkaroon din ng mas maganda. Habang nagbubukas ng kanyang mga mata, narinig niya ang tawanan ng kanyang pamilya mula sa loob ng bahay. Naramdaman niyang ang mansyon na minsang naging malamig at tahimik ay muli nang naging tahanan na puno ng pagmamahal. Ngayon ay masaya na si Ismael sa simpleng buhay at sa pagkakaroon ng isang pamilyang tunay na nagmamahal sa kanya. Ang kwento ni Ismael ay isang paalala na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa yaman at posisyon sa buhay. Ang kanyang pagtaas bilang CEO ng kumpanya at ang kanyang mabilis na pagbagsak ay nagpakita na ang kayamanan ay madaling maglaho kung hindi ito pahalagahan ng tama. Ang pagiging mapagmataas ni Ismael at paglimot sa kanyang pinagmulan ang nagtulak sa kanya patungo sa kapamakan. Naging madilim ang kanyang buhay matapos niyang talikuran ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Tulad ng kanyang mga magulang sa bukid na kumupkop at nagpalaki sa kanya ng may pagmamahal. Sa kanyang pagbabalik sa bukid, dala ng kabiguan at hiya, natutunan ni Ismael ang halaga ng pagpapatawad, pagtanggap at pagpapakumbaba sa kabila ng masasakit na salitang binitawan niya noon. Bukas palad siyang tinanggap ng kanyang mga magulang na parang tunay siyang anak. Dito niya napagtanto na ang tunay na kayamanan ay hindi nakikita sa pera o ari-arian, kung hindi sa mga relasyon at sa pagmamahal na hindi kailanman nagbabago, kahit gaano pa siya nadapa. Ang aral sa buhay ni Ismael ay nagsasabi na sa bawat pagkakamali, laging may pagkakataon para magbago. Ang pagpapakumbaba at pagtanggap sa sarili, ang daan upang may tamang nagawang mali. Hindi kayamanan o kapangyarihan ang tunay na nagpapasaya sa isang tao, kung hindi ang pagmamahal ng pamilya at ang pagkakaroon ng tunay na malasakit sa iba. Sa uli, natutunan ni Ismael na ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay hindi ang magtagumpay lamang, kung hindi ang manatiling totoo sa sarili, magpatawad at lumaban para sa mga bagay na talagang mahalaga.